Ang pagsalubong ni Jesus kay Maria. Nang magkasalubong ang Panginoong Hesukristo at ang tumatangis na mahal na ina, ito'y napuno ng pighati at hindi masukat na kalungkutan. Bagamat nasilayan ang kahirapan, ay pinalakas pa din ni Jesus ang loob ng ina. Winika niya sa pasyong mahal, ay ang mata mong inang mahal, sa akin ay kung isilay sa niya sa pasyong mahal, ay ang mata mo ganitong kahirapan, upang din siyang igaan nitong mabigat kong pasal. Ang pagtulong ni Simon Cireneo kay Jesus. Noong naghihina na ang Panginoon, ay nakita ang isang nagdaraan at pinilit na tumulong sa pagbubuhat. Siya si Simon na taga Cirene. Ayon kay San Marcos, siya ay galing sa bukid at ama ni Alejandro at Rufo. Sa pasyong mahal din ay mababasa ang kay Simong nagpagdadala kahit hindi nalaon siya, muntiring iginiginhawa ni Jesus na poong ama sa malaking hirap niya. Ang pagpahid ni Veronica sa mukha ni Jesus. Ayon sa tradisyon, dumating ang pagkakataon na napuno ng dumi, pawis at dugo ang mukha ni Jesus. Isang ginang ng lungsod na binansagang Veronica ang naglakas ng loob na magpahid nito gamit ang kanyang tangan na delo. Sa pasyong mahal ay winika, ipinahid kapag daka, birang niyang daladala, loob ay kakaba-kaba, bubunto-buntong hininga, hapis na walang kapara. Nasa lubong ni Jesus ang mga kababaihan ng Jerusalem, at ang Panginoon ay sinundan ng napakaraming tao at ng mga babaeng nagdadalamhati at nag-iiyakan para sa Kanya. Subalit pumarap sa kanila ang Panginoon at sinabi, "Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan, kundi iyakan ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak. Ang tagpong ito ay ang ikasyam na estasyon sa daan ng krus." Paghuhubad kay Jesus. Nang narating na ni Jesus ang bundok ng Kalbaryo, siya ay hinubaran ng damit ng mga sundalong Romano. Sa pasyong mahal ay isinalaysay ang namahapding tagpo, at dito nang sa paghubad niyong damit ng Mesiyas ay nabaguhan ng antak na di kawasang hirap sa pagninga at sugat. Ang paghubad kay Jesus ang ikasampung istasyon ng tradisyonal na Via Crucis. Jesus de las Penas. Tigib ng matinding hapdi ng mga sugat, sa pasyong mahal ay sinabi, "Itong korderong marikit, walang kibot, walang imig, nagbabata at nagtitiis. Kasunod nito, isinaad ang namimighating pasyon ng Panginoon
na siya ay malupit na ibinagsak habang tinutuya ng makapangyarihang hari, ihahanda namin ang iyong trono. Kapag kuwan, inilagay ni Jesucristo ang kanyang sarili sa krus. La Exaltasyon, ang pagangat ng krus. Nanging mailapat na ang Panginoong Hesukristo sa krus, ay kaagad na hinanda ang pagtatayo. Magugunita sa pasyong mahal ay sinabi, ay ano'y sa mairaos, ang pagpapako kay Jesus, ay ang mga lilong loob. Ibinangon na ang krus at kanilang itinulos. Sila ay may laang hukay, kanilang patitirikan. Ang krus ay inuumang at kinadyo at kapangkuwan sa kabiglang binitiwan. Ang pagpapainom kay Jesus ng suka sa espongha. Nang mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, Diyos ko, bakit mo ako? Diba? Si Jesus sa Kalbaryo, ang taluktok ng paghihirap ay palapit ng magwakas. Tumanghod ang mga sundalo kung darating si Elias upang siya'y iligtas. Sa Kalbaryo ng Panginoong Hesukristo ay katuparan ng sakripisyong tutubos sa kasalanan ng sanlibutan. Sa pasyong mahal ay malungkot na isinalaysay, laking sakit at dalita, hirap na walang kamukha, at nangusap alipala, consumatum ecce ang wika. Ang pagpapainom kay Jesus ng suka sa espongha. Nang mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Alam ni Jesus na tapos na ang misyon niya at para matupad ang nakasulat sa kasulatan, sinabi niya, nauuhaw ako. Tumakbo agad at sinausaw ng isang sundalo ang espongha sa maasim na alak na may halong apdo. Ikinabit sa sanga at inilapit sa bibig ni Jesucristo. San Juan Apostol, anak ni Santa Maria Salome at kapatid ni Santiago Mayor Apostol. Siya ang alagad na tinaguriang pinakamamahal at kinalulugdang alagad ng Panginoon. Pasyon ni Jesucristo ay siya ang bukod tanging apostol na hindi nagtago, na natili siya sa paanan ng krus kasama ng mahal na birhen. Sa kanya inihabilin ng Panginoon ang mahal na ina bago siya malagutan ng hininga. San Juan Apostol, ipanalangin mo kami.
Berheng Dolorosa, nagdadalamhating ina ng Panginoong Hesus, sa panahong ito ay naganap na ang 2 sa 7 hapis ng mahal na Berhen. Nang kanyang masilayan si Hesus, nabuhat ang krus at ang pagpapako dito. Tunay na masakit sa isang ina ang ganitong mga tagpo. Laking sakit at dusa, puso ng isang ina nang lulumo ay natunaw. Anak niyang si Hesukristo, napako ng totoo, doon sa sakromadero. Mahal na Berheng Dolorosa, ipanalangin mo po kami.